Sentro ng misteryo at mga trahedya, ganito inilarawan ang isang bahagi ng karagatan na nakapalibot sa lalawigan ng Romblon. Bakit nga ba ito binansagan bilang Devil's Triangle ng Pilipinas? May misteryo nga bang bumabalot sa bahaging ito ng karagatan kaya naihambing ito sa mahiwagang Bermuda Triangle? Alamin natin ang buong kwento dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Ako si Royce and welcome sa KN Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong video, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ang Romblon Triangle ay sumasaklaw sa Tablas Strait at Sibuyan Sea. Sa hugis na triangulo, tumatayong base nito ang pagitan ng mga isla ng Dos Hermanos at Sibuyan sa katimugan, habang ang tipong dulo ay tumutumbok naman sa munisipalidad ng Concepcion sa Romblon sa Hilaga. Ang lugar na ito ay tinuturing na nagiging final resting place o mga watery grave ng maraming mga barko na sinubukang maglayag dito. Sa katunayan, ilan nga sa pinakamalalaking trahedya sa karagatan ay naganap dito sa Romblon Triangle at naging simula na rin ng maraming mga kwento ng kababalaghan. Isang trahedya ng MV Doña Paz sa mga naging biktima ng Romblon Triangle. Ito ang itinuturing na pinakamalaking maritime tragedy sa buong Asya noong 20th century. Ang kaganapang ito ay kumitil sa buhay ng 4,300 na katao na sakay nito. Naganap ang malagim na trahedya na ito noong December 20, 1987 nang bumangga ang barko na pagmamay-ari ng Sulpicio Lines sa oil tanker na MV Vector. Naganap ito sa Tablas Strait na naghihiwalay sa mga isla ng Mindoro, Panay Island at Romblon. Dahil nga sa lakas ng banggaan, kaagad na nagliyab ang dalawang barko at hindi na nagawang makatalon pa ng mga sakay nito. Ibig sabihin dyan, isulis yun. Ang paglubog naman ng Negros Navigation Luxury Liner na MV Don Juan na maglalayag sana patungong Bacolod ay naganap din dito sa Romblon Triangle. Noong April 22, 1980, napabalitang bumangga ang naturang barko sa oil tanker na MT Tacloban. Ayon sa report, nadiskubre na overloaded ang barko na may sakay na 1,004 na katao. Samantalang ang capacity lamang nito ay 864 lamang kasama na mga crew. Dahil sa trahedyang ito, 176 na katao ang kumpirmadong namatay. Ayon naman sa mga witness, bago daw maganap ang trahedya na ito, marami ang nakakita sa isang Golden Ghost ship. Sinubukan umanong iwasan ng kapitan ang misteryosong ghost ship. Sa kasamaang palad ay sumalpok naman sila sa oil tanker. MV Princess of the Stars, isa sa pinaka-kontrobersyal na insidente na naganap din sa misteryosong Bermuda Triangle ng Pilipinas. Naganap ang trahedya ng pampasaherong barko noong June 21, 2008 kung saan tumawab ang barko dahil sa lakas ng bagyong Frank. Mula Maynila ay babiyahe sana ito patungong Cebu. Sa kabila ng banta ng panganib dahil sa lakas ng bagyo, pumalawat pa rin ang barko at tinumbok ang mata ng bagyo. Hindi umubra ang dambuhalang barko sa bagsik ng bagyo na nagdulot ng malalaking alon sa dagat. Ito ang naging sanhi ng pagtaob ng MV Princess of the Stars at tuluyan namang lumubog sa bahagi ng San Fernando sa Romblon. Sa malagim na trahedyang ito, 437 na katao ang namatay at mahigit sa 600 ang naiulat na nawawala. Isa pa ngang trahedya na naganap sa Devil's Triangle ng Pilipinas ang paglubog naman ng MV Gem
noong January 1989. Ito ay isang maliit na bangkang demotor na may capacity lamang na 31 passengers. Samantalang napag-alaman na 174 na katao pa lang sakay nito at karamihan pa ay mga estudyante. Dahil sa naglalakihang alon ay lumubog ang bangka sa Aguho Point malapit sa Tablas Island sa Romblon. 16 ang naitalang namatay at 45 naman ang nawawala. Isa pa nga sa mga naiulat na sakuna sa lugar na ito ay ang paglubog ng 4 na barkong pandigma ng mga Hapon. Masasabing hatid din ng sumpa ng Romblon Triangle ang sinapit na mga barkong ito. Noong October 1944, sa kasagsagan ng Battle of Sibuyan, ayon sa ulat, ang mga barkong pandigmang ito ay pinalubog ng kanilang mga Allied forces. Dahil sa mga trahedyang ito, nabuo ang iba't ibang mga kwento ng kababalaghan na di umano'y bumabalot sa Romblon Triangle. Gayunpaman, may paliwanag naman ng ilang mga eksperto sa kung bakit maraming nagaganap na aksidente sa lugar na ito. Listen, look, and listen, and learn. Ayon sa kanila, ang pagtatagpo ng Pacific Ocean at West Philippine Sea ay bumubuo ng mga riptides. Gumagawa daw ng malalakas at malalaking alon ang pagtatagpong ito ng karagatan, kaya nagiging mahirap ang paglalayag dito, lalo na kapag masama ang panahon. Madalas din umano ang malalakas na bagyo sa lugar na ito, pero mas madalas daw na human error, pilot disorientation at iba pang mga factors ang nagiging dahilan ng mga sakuna sa karagatang ito. Misteryo man na may tuturing o sadyang nagkataon lamang, hindi natin siguro ito masasagot sa ngayon. Kumbaga sa kalsada, siguro ay talagang accident prone area ang lugar na ito, kaya naman kailangan talaga ng iba yung pag-iingat. Yan ang paalala ng mga nagmamahal sa atin. Ingat! Ano ang reaction mo sa video na ito? Tell us what you think, kaibigan. Until our next video, maraming salamat sa inyong suporta.